bottom of our hearts. Salamat at mayroong isang leader na nakakaunawa ng kalagayan ng ating mga magsasaka sa Pilipinas. Salamat at mayroong isang leader na nakakaunawa na dapat pagtugtungin natin ang ating mga sakahan sa ating mga pamilihan upang makikinabang ang ating mga magsasaka at makikinabang din ang tagabili ng aming mga produkto. Mabuhay sino, mabuhay ang ating mabuhay ang Pilipinas. Salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po, Sir Emmanuel Manny Pinyo. Palakpakan naman po natin the Secretary of Agriculture. Former Secretary of Agriculture. Sa pagkakataon po ito ay ipakikilala ko naman po sa inyo ang ating minamahal na Vice-Alcalde para sa kanyang mga mensahe at upang ipakilala ang ating pangunahing tagapagsalita. Ang siyang katuwang ng ating buting alkalde sa patuloy na pagbibigay ng gloria at ningning ng ating minamahal na lungsod. Palakpakan po natin Vice Mayor Angela Ley Chi Atienza. Magandang umaga po. Kamusta po kayo? Tama yung sinabi ni Director TJ Gison kanina, follow your nose. Dahil nung ako'y naglalakad papunta dito, ang sinundan ko yung amoy ng durian. Paborito ko po yun, kaya alam ko magiging magandang araw po ngayon. Pero bago po ang lahat, gusto ko munang bumati sa ating napakagaling na alkalde si Yorme Isko Moreno Dumagoso, ang former North Cotabato Governor and Agriculture Secretary, Sir Manny Piñol. Welcome to Manila, sir. Ang ating napakagaling na DTCAM OIC Head na si Crystal Bagaching. Magaling po yan. Araw-araw, di rin yan natutulog para lang gumawa ng mga events dito sa Maynila. Director ng Market Administration Office, si Direct Joey Hizon. Mr. John Tan, CEO of Engseng Food Products. Mr. Z Fang Shi, Chief Delegate na narito kasama natin ngayon. Attorney Genevieve Velicaria Rivara, Department of Agriculture Assistant Secretary, and of course, Director ng CPDO, Direct Mark De Leon. Alam nyo, nung panahon po na kami ng ating alkalde ay nangangampanya, ang sinabi niya talaga gusto niya ibalik ang minimum basic needs sa buhay ng mga Manilenyo. And I know that today's event actually supports that. Because nung kanina tinatanong ko siya kung anong purpose niya for enticing and allowing such activity here, ang sinabi niya dahil gusto niya na bumaba ang presyo para sa mga Manilenyo dito sa Maynila. And that also adheres to Sustainable Development Goals number 1, which is no poverty. And it's also my personal advocacy dahil pag ikot ko po sa Maynila, ang nakita ko talaga kailangan lahat ng mga Manilenyo tumangos ang kanilang mga ilong na sila ay mga Manilenyo dahil mamuhay sila ng tama. But nevertheless, I am here to introduce to you a man who I know all of you love already. But alam nyo yung tambalan po namin ng ating alkalde, nag-umpisa nung ako ay bata pa. Batang-bata pa po ako noon, ngunit siya ay 23 years old na noon. Dahil ng mga panahon na yun, ako po ay tumutulong sa aking ama nung siya ay tumatakbo bilang alkalde ng Maynila. Siya naman po ay tumatakbo bilang konsehal ng Maynila. At doon ko po nakita ang kanyang puso na tapat, na kahit anong hirap na inindi niya o pang-aapi mula sa iba't ibang mga tao, siya ay tumayo para sa buhay ng mga Manilenyo. Siya po ay naging isang magaling na vice-alkalde, ang pinakamagaling na alkalde ng Maynila. Ngunit huwag niyo akong isusumbong sa aking ama. Ang ating alkalde na napakagaling na hindi kahit kailanman natulog dito sa first 100 days. Ibibigay ko na po ang mikropono sa ating pinakamamahal na si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Thank you. Huwag po kayo. Sa bawat sentimo, piso o kita na masisave na mga mamimili ng tagalungsod ng Maynila ay napakalaking bagay sa bawat pamilyang Manilenyo. Today's event, we want to make it that dream to come true. Maibsan ang mga
tustusin sa pangunahing bilihin ng bawat pamilyang Manila. And to do that, we need to create and build relationship directly to the one who produces it. Lalong-lalo na ang pangunahing pagkain ng bawat Pilipino, hindi lang ng Manileño, ang bigas. At as you heard, former Secretary Piñol, totoo po yun. Lapu-lapu, ganyang kalaki. Pwede mo bilhin, baka ma-3-in-1 ka pa. Kasi sa dami ng nahango sa yamang dagat ng ating bansa sa Mindanao. And the only challenge is to bring it here. And by the time it landed here in Manila, ang presyo hanggang purgatorio na. Konti na lang, langit na. And these are the things, this type of activities in kilometer zero. As you all know, roads going north, east, west, and south starts in Manila. There, in Luneta. And this symbolic event is being true to our commitment. First, on our biases as consumer in Manila, to protect the interests of the people of Manila, makatipid, makamura, makasariwa. Sariwang prutas, gulay, isda, at anumang pangunahing bilihin sa pang-araw-araw na pangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino. Second, to help and inspire the farmers that there are still some individuals like Manila, like local government of Manila, believes in them and supporting them in our own little way. Yang simbolo ng ating programa ngayon, yan ang kinakatawan at nasa likuran ng layunin ng programa natin. Kaya sa atin pong mga farmers, wag ko kayong mawala ng pag-asa. Kailangan po namin kayo. Baka pag nagkataon, puro noodles na lang ang kakainin namin. Dahil wala nang gustong magtanim. Dahil ang mas mabisa na lang ay ang kating. And I think that is not sustainable. And if I remind you of the recent past, I think the government, for that matter, all government, not only Philippine government, but universally, it is very clear that in a given challenges of our time, like pandemic, food, no matter how rich you are, no matter how poor you are, without food, patay, kambata ka. Dilat ang ating mata. Because I remember that 2020, nobody wanted to send us the rice that we are importing. That was, there is a lull of supply. If I'm not mistaken, that was September, October, and November of almost the last quarter. They are withholding their supplies in the country simply because there is pandemic and they wanted to protect themselves. Saan tayo? Umasa tayo sa pag-aangkat. Nangailangan din sila. Masisisi ba natin si Vietnam? Masisisi ba natin si Thailand? No. It's just that they are prepared and we are not. And I think that lesson should be learned by our leaders on how to securitize X amount properly stored and taken care of our government to continue and not to disrupt the supply of food in our table. Kaya po sa aming mga
bisita na naparito. Katulad din nabanggit ng aming direktorang maganda. Direktora Cristal Bagatsing, sa pangalan pa lang, kumikinang na ang Maynila. Ang direktora ng aming tourism, Cristal Bagatsing, at totoo po yung sinabi ni Secretary Piñol kanina, inabisuhan ko po si Director Hiso na in our own little way, more than the symbol, more than the opportunity for them to meet possible clients directly in Manila, lessening the go-in-between or between A and B, so that they'll have a better and constant buyer. And the buyer, which we are as consumer, will have a better price and more savings for our kids and our family to address additional daily needs in our life. So, kaya po sa inyo, mga naparito, lalong-lalo na sa ating Assistant Secretary ng Department of Agriculture, Attorney Genevieve Guevara, sa mga bisita namin Mindanao, Central Luzon, Southern Luzon, kayo magalala, tuloy sa Divisoria. Walang patlang. Nag-aalala kasi sila doon sa what you call the no parking. Pag nag-no parking ang recto, wala na kayong makakain. Kung meron man tayo makakain, malamang ang presyo hanggang purgatorio na. Lalong mahirapan ng tao. So rest assured, now those who are watching from Bukidnon, from Cotabato, from Iloilo, Cebuano, Masbate, Mindoro, Palawan, Bicol, Laguna, Quezon, Batangas, and those who are in Northern Luzon and Central Luzon. Welcome po kayo lagi sa Maynila. We're very happy to share with you one of our local government unit in the country who shown their talent and skills from Liliw, Laguna. Ako, tuwan-tuwa yung mga nanay dito. Nakadali ng mga magagandang sapatos. And I'm happy for them. Ang benta nila, umabot din ng purgatorio. Mura, maganda, matibay, gawang Pilipino, gawang probinsya, ibinenta sa Maynila. Kumita sila ng maayos at marami pa silang nakilalang posibleng customer. Now, I believe on what we did the last time to our people in Mindanao. Oh, ito na ang pagkakataon. Sana in our own little way, as the capital of the country and the way it was before, the window of opportunity for every Filipino, come to Manila at sila'y mabigyan ng pagkakataon na makapaghanap buhay. Eh, dito na po, sa mga kababayan natin sa Luzon, 5 araw to, magsawa kayo sa durian dito. O, Chi, paborito mo yung durian, di ba? Tirador ng durian to. Sa aming mga kababayan, mga kapwa empleyado, mga dumadaan, dito po, supportan natin ang ating agrikultura, ang sariling ating pagkain na nagbibigay at magbibigay ng kapanatagan, kasiguruhan, anumang uri ng trahedya or challenges or dilubyo. Once we secure our food, I think we have better chances to survive in challenging times. So muli, sa mga traders, farmers, damihan nyo pa. Kayo magsawa. Dahil hindi kami magsasawang tatanggapin namin kayo sa lungsod ng Manila. Mag-iingat kayo. Magpalainawa kayo ng buong may kapal. Maraming salamat sa oportunidad na ito. Manila! God first. Thank you. Maraming salamat po. Muli po palakpakan po natin ang
Alcalde Yorme Francisco Isko Moreno Dumagoso. At this point, samahan po kami para po sa ribbon cutting ceremony. Kasama po ang ating pong butihing Vice Mayor, our Assistant Secretary of Agriculture, ang ating mga panauhin, yung po ating mga taga Nueva Ecija, kasama po tayo, yung ating mga farmers, okay po? Samahan niyo po ako magbilang in 5, 4, 3, 2, 1! Opisyal na pong bukas ang Mindanao Fruits and Food Festival. Sa akin pala yun. Ang Mindanao Fruits and Food Festival po ay atin pong matitikmak sa loob po ang 8 araw, simula po ngayon October 10 hanggang October 17. Sa lahat po na naging bahagi po ng ating pong grand opening at ribbon cutting ng Mindanao Fruits and Food Festival, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli po mula po sa tanggapan po ng ating minamahal na alkalde, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, i-enjoy po natin ang ating pong festival ngayong aga. Ingat po tayo at Manila, God first! Thank you. Sa taas. Hanapin niyo si Weng. Sama kayo. Busy pa kasi I'll go around first. I just want to visit every store first. Uy, huwag muna kayo sa Clinton. Ito yung paborito ko sa kanin ko. Marang. Guyabano. Hindi ka? Ako hindi. Thank you, pare. Sana all. Di na natiis. Nice, di mo na natiis. Bumili din si Mike. Ano ba dito? Mamaya na lang ako. Nasaan na po? Magkano sa durian? Maraming delivery. Yo.
siya, pero dito kasi. Yung mga picture po doon na sa dulo. Ating Maria. Hoy, ano yan? Picture mo ako yan. Nakaam. Bro, di kita pa. Sige, go. Isa pa. Ay. Okay na. Doon tayo magabango kasi pupunta yan sila dito eh. Hi! Habang ako dito kasi pupunta si Yorme dito. Dalit nyo ba yung white ko? Kaya si Yorme, ginumog na. Guys! Guys! Bili ka na! Si Jen, bumibili na. Wow! May picture sila. Marami kami guys. Okay na yan, wag na. Wala po kami baon. Wala na, dinumog na. Yan nangyari sa'yo. Ito, mataba. Bili na, bili na. Ito, mga suha. Punta dito si... Hi, Sir Jan. Hi! Hello, sa ating masipag na ano. Yeah.
Abangan ko lang si Yorme, pupunta dito yun eh. Dito na ako mag-abang para makita. Bili na kayo ng pagkalusin. Hi, Seth. Oh. Sige, papunta. Seth? Ano kasi pang Facebook, YouTube, tsaka picture? Yes po, kayo Orme. Ayan, so dito na tayo sa Ingsing Food Products. Iba't ibang prutas na meron dito. Durian, suha, galing ng Davao yan. AS Food Products or Ingsing Food Products. Hi! Kaya nga eh.